Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Grabe po ang katrayduran. Masasabi natin talagang panghuhudas nitong siyam na Duterte senators, DDS senator, o tawagin na nating mga China senators, mga Chinese dog senators. Itong siyam na senador po na hindi pumirma sa resolusyon ng Senado para batikusin at kondinahin yung pahayag ng China laban sa ating mga opisyal na nagtatanggol sa West Philippine Sea. In particular, yung ng sagutan ni Commodore J. Tariela, spokesperson po natin sa West Philippine Sea, at ng mga opisyal dyan sa Chinese Embassy. Garapalan po ito. Kung gaano po kagarapal itong China, hindi lang po sa physical na konfrontasyon, yung pag-water cannon sa mga mangisda natin, sa ating mga Coast Guard dyan sa West Philippine Sea, ay ganun din kagarapal itong siyam na Duterte senators. Kilala nyo na kung sino yan. Isa-isahin natin. Sa pagpapakatuta po sa China, hindi na nila tinatago. O sino ba yung mga aso ng China na yan, yung mga Duterte senators na yan? Na China dog senators. Diba? O hindi sila pumirma dun sa resolusyon ng Senado. Bukod sa hindi sila pumirma, nagsasalita pa sila ng hindi lang pabor sa China, kung ano po yung naratibo ng China na gustong ipropaganda sa atin, yun po yung sinasabi ng mga senador na ito. Yun po yung sinasabi nila, itong mga Duterte senators. Pag-usapan natin yan. Sino-sino ba yung mga senador na yan? Ano yung mga sinasabi nila? Alam naman natin talaga si Duterte. Ano yan? Aso ng China. Ano na yan eh? Clear as the sky na po yan, di ba? Yan naman ay given na itong mga Duterte ay talagang Chinese lapdog po ito. Kaya lang, ngayong bago yung administrasyon, kahit papano ito kasing administrasyon, yung posisyon sa China, hindi nila pinapayagan yung mga ginagawang pang-aabuso ng China sa ating West Philippine Sea, yung administrasyon ni Marcos. In fairness, pero nung panahon ni Duterte, alam natin talagang lahat ng gusto ng China na nagagawa nila. Kahit po yung panalo natin sa West Philippine Sea, na nagdesisyon na dyan ng arbitral court, isang international court, ay binaliwala lang po yan ni Duterte. Yan kasi yung gusto ng China. O ngayong panahon ni Marcos, naiba naman yung polisiya dyan. Ngayon, bakit nagkakasagutan ngayon yan? Dahil mukhang itong mga taga-Chinese Embassy ay nasasaktan po. Talagang tinatamaan sila sa mga sinasabi po, mga matatapang na statement ni Commodore J. Tariela. At saludo tayo dito kay J. Tariela na talagang hindi na titinag eh. Ang nakakalungkot na talagang nakakasuka, kapwa natin Pilipino, parang hindi ko na ito maituring ng mga Pilipino itong mga ito, imbis na suportahan yung posisyon ni J. Tariela sa pagtatanggol sa ating West Philippine Sea, na atin naman po yan, exclusive economic zone natin yan. Meron tayong sovereign rights dyan, maliwanag po yan. Atin yan eh. Imbis na suportahan ang gobyerno, ang Philippine Navy, ang Philippine Coast Guard, ang ating posisyon dyan sa West Philippine Sea, itong mga senador ni Duterte, itong mga China senator, ay tagapagtahol pa po ng China. Nagiging instrumento pa sila ng pagtatanggol sa mga posisyon ng China. Nauna na si Joy Mendoza, sabi ni Robin Padilla, aso ng Duterte at nagpapakaaso sa China, ang walang hiya. Isa-isahin nga natin yan.
So, bati muna tayo. Mila Bianino nanonood po. Stephen Osorio. Hello, Mamila, no? Si Muhammad Yuson, RG Nazareno Bello nanonood. Ngayon, ganito po. Uminit na talaga yung sagutan, ano? Eh, ang sinasabi ng taga-Chinese Embassy, na-offend daw sila dun sa isang sinabi ni Tariela, yung kanyang presentation sa isang university kung saan may caricature si Xi Jinping. Oh, na-offend sila at sinasabi hindi daw yun tama, improper daw yun sa diplomacy. Unang-una, si Jay Tariela ay hindi naman diplomat. Si Jay Tariela ay hindi diplomat. So, nasa ano siya, no? Coast Guard. Ngayon, yun naman ay isang forum. Ngayon, pero ikumpara nyo po yung ginagawa ng China sa atin, sa ating mga Coast Guard, sa ating mga magsasaka. Time and again, yung wina-water cannon tayo dyan sa West Philippine Sea na hindi lang po yun ano hindi na lang sa diplomasya, no? Sa diplomatic arena. Physical confrontation po yun. Physical confrontation, ibig sabihin, may nasasaktan na. Direct confrontation po yun. Yung ginagawa ng China eh. Kaya itong sila Jay Tariela, talagang matindi kung may gagawing katarantaduhan ng China, kabulastugan, pambabastos, binubulgar nila Jay Tariela. Binubulgar nila, sinasabi nila sa tao. Binubulgar niyan sa buong mundo. At yan naman po hindi lihim sa buong mundo eh. Yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Hindi naman natin inaangki yung buong dagat dyan. Yung tinatawag na South China Sea. Hindi natin inaangkin yan. Ang sinasabi lang natin, yung bahagi na West Philippine Sea, mga 300, I think 300 kilometers yan mula sa shoreline ng ating teritoryo. Exclusive economic zone natin yon. Yun, may sovereign rights tayo doon. O, yun po lamang yung ating inaano dyan pinaglalaban kung ano yung atin. O, ngayon, itong China, hindi nila yan gusto kasi ang sinasabi ng China, kanila lahat yan. Halos 90% ng South China Sea, including the West Philippine Sea, kanila. Kanilang 9 Dusk Line, natalo nga sila sa kaso na hindi nila kinikilala. Yung international law na pumirma sila. O, pumirma sila dyan eh. Ganun lang po kasimple yun. At dumaan na sa international arbitral court. Dumulog na nga tayo sa tamang proseso. Panalo ang Pilipinas dyan. Hindi tinatanggap ng China ang kanilang pagkatalo at ang pagkapanalo ng Pilipinas. Ngayon, ganyan ang ginagawa ng China. Ngayon, umiinit po ngayon, napakainit. So, ang ginagawa ng China ngayon, sunod-sunod po yung mga kabastusan, yung mga statement nila, including na po, tinitira ng Chinese Embassy, yung ating mga senador. Yun, very undiplomatic yun. Si Tariela, hindi siya diplomat. Kung medyo maanghang ang mga salita ni Tariela, Coast Guard siya eh. In the same way, yung kanilang mga military, maanghang din ang sinasabi sa Pilipinas eh. Hindi naman diplomatic statement yung sinasabi ni Tariela. Pero sinasabi niya, yung totoong nangyayari. Bakit na-open yung Chinese Embassy? Tingin ko po yan, kumbaga, ang style ng China, parang ngayon, pinalalabas nila, sila pa yung naaapi. Kumbaga, ginagaslight nila yung naratibo, no? Sila pa ngayon yung naaapi at nababastos. Samantalang sila yung lantarang bastos. At ang pinakamasakit at nakakasuka sa Pilipinas, itong China na napakabastos, ay may kakamping mga bastos at hudas na mga senador. Yun po yung pinaka nakakasuka. Ha? Siyam na senador, o sabihin na natin, o di yung mga Duterte senator, si Bongo, si Bato na nagtatago, si Robin, o si Amy Marcos, si Marcoleta, yung magkapatid na Cayetano, si Alan, tsaka si Pia, si Joel flood control, o yan po ang mga hindi pumirma doon. O si Marcoleta. So,
kanya-kanyang style. Oh, si Robin, talagang alam yung bobo yan. Bobo. Bakit daw hindi tayo bumili ng water cannon? Ganun kabobo si Robin. Pasuot-suot pa yan ng mga West Philippine Sea na mga t-shirt, hanggang suot lang ng t-shirt. O, yung si Marcoleta naman, kunwari, namamagitan, pero kitang-kita mo kung ano yung statement ng China, yun yung tinatahol ni Marcoleta sa Senado. Napakawalang niya nga eh. Dapat yung China, pagtanggol niya yung posisyon niya, at least ito sana ng ating mga senador, kasama ng ating Coast Guard, at least kahit sa issue lang sana ng China, nagkakaisa eh. Hindi naman political issue yan. Kahit man lang sa issue ng China, doon man lang sana nagkakaisa ang mga Pilipino kasi Philippines yun eh. As one, Philippines, West Philippine Sea na inaangkin ng Chinese, ng gobyerno ng China, nila Xi Jinping. Kahit sa punto na yan, dapat nagkakaisa man lang. Eh hindi, talagang garapalan. O si Alan Cayetano, kunwari, sabi, pag-aralan pa natin to kasi maraming nakataya. Ang dami mong alam, Alan. Ang daming alam ni Alan. Matagal nang binabastos sa Pilipinas. Anong sinasabi mong pag-aralan? Ilang taon na kayo dyan? Naging Foreign Affairs Secretary ka pa? Hindi mo alam mong gagawin mong hunghang ka. Kumbaga, ang gagaling, magkakala mo mga sila, yung mga tagapagtaguyod ng kapayapaan. Hindi. Ang totoo niyan, kung ano yung naratibo ng China, yan yung binubuga ng bibig nila Alan, nila Marcoleta, nila Robin. At ang masakit dito, yung mga bobong DDS, yung mga bobo na mga panatiko ni Duterte, na mga bobo, ay imbis na kampihan yung sariling bansa, ay sinasakyan pa yung sinasabi nila Robin, kumakampi pa sa naratibo ng China. Ang binabanatan pa si Tariela. Yun yung mga DDS na mga bobo. O, di ba? Bobo. Kumbaga, ninanakawan na ng sariling karapatan bilang Pilipino ay kumakampi pa doon sa China. Sino bang nagsabing gusto natin ng away o basag ulo? Walang nagsasabi na gusto natin ng away o hindi na tayo magkaroon ng magandang relasyon sa China o kahit kaninong kapitbahay. Ang sinasabi lang natin, dapat kung magandang relasyon, dapat igalang bilang magkakapitbahay, bilang magkakaibigan. Di ba basic yon? Pero yung ginagawa ba ng China ay bilang kaibigan, hindi po. Paulit-ulit tayong binabastos eh. O nagsasabi yung Chinese Embassy, marami kaming tinulong na mga sa inyo, nung COVID, marami daw tinulong. Pag may mga calamity, salamat! Kung tumutulong pala, ibig sabihin pala kung tumutulong ang China sa atin sa mga kalamidad, nagdo-donate sila, ibig sabihin ba pwede na lang tayong tarantaduhin pagdating sa West Philippine Sea? Pwede ba yun na tinutulungan ka kunwari ng kaibigan mo at the same time nanakawan ka? Pwede ba yun? May ganun ba na kaibigan na tutulungan ka tapos nanakawan ka o babastusin ka? On the other hand, pwede ba yung hindi? Dapat yun, in good faith ka sa lahat ng pagkakataon. Yung iyong ginagawa ay iisa lang, di ba? Hindi yung tutulong kunwari, magnanakaw naman dito. Ganyan ginagawa ng China eh. Ayan, hindi makita nila Alan yan, nila Marcoleta, yung mga senador ng mga hudas. Alam naman nila yan. Ewan ko lang si Robin kung bobo o nagbobo-bobobohan. Kasi mga Duterte senator to eh. Alam naman natin, diretsuin na natin. Yan namang China, ang manok naman talaga niyan, Duterte. At manginginabang yung mga senador na yan, pag nagkaroon eleksyon, kwarta ng China. Yan po ang katotohanan dyan. At marami silang niloloko. Sa bagay, naloloko naman nila yung mga DDS. Hindi lang bobo eh. Ewan ko po. Ayoko sana magsabi ng bobo. Pero kahit sa punto na lang, sarili mong tahanan, ninanakawan eh. Di ba? Kumbaga atin ang Pilipinas eh. Pilipino ka kahit DDS ka eh. Pilipino ka naman. West Philippine Sea lang naman yung pinaglalaban natin. Bakit hindi mo kampihan yung Coast Guard mo dyan?
O edi kung magtanggol ang China, sila magtanggol sa sarili nila. Pero bilang Pilipino, dapat ipagtanggol natin yung atin. Pag wina-water cannon tayo, di ba sinasabi natin, mali ang ginagawa mo dyan. Wina-water cannon mo kami, di ba? Ano yun eh? At ang China, hindi naman gumalang yan sa proseso eh. O, di ba? Sabi nga ni Joy Mendoza, mga DDS nagpapaasong ulol sa China. Ako nga, nagtataka, ewan ko, dapat man lang sana sa issue ng China, buo tayo eh. Buo. Pilipino sa kapwa Pilipino laban sa dayuhan. At tayo naman ay hindi nakikipag-away o gusto natin ng gera. Eh, kasi ang narrative lagi ng mga DDS, ng mga senador ng mga Duterte China, gera, di daw natin kaya sa gera. Sino ba nagsabi na gusto natin ng gera? Walang may gusto ng gera. Ang gusto lang natin, respetuhan. O, kagaya ngayon, yung privilege speech ni Risa Ontiveros, ilang minuto pa lang na lumalabas yung resolution, nambastos na naman yung Chinese Embassy. Kaya ngayong huling balita, pinadeclare po ni Tito Soto, ni SP Soto, itong yung deputy spokesperson ng Chinese Embassy, yung Guo Wei ba yun? Guo Wei, na persona non grata. O di ba? Yung tulong, salamat. Tayo naman, sabi, kalamidad, tumulong, sa COVID, tumulong. Salamat sa tulong nyo. Pero yung pagnanakaw ng ating sovereign rights dyan sa West Philippine Sea, ibang usapan yun. Kaya palpak po yung lohika dyan ng China. Ayun na kanilang mga sinasabi. Sinasabi pa ng China, si Tariela ba talaga ang spokesperson ng Pilipinas? Hindi. Spokesperson siya sa West Philippine Sea. Pero hindi siya spokesperson ng Department of Foreign Affairs. O di, kayo na taga-embassy, dapat yung taga-embassy, umakto kayong diplomat. O yung mga militar nyo rin naman sa China, madadaldal. O yung mga diplomatic. O di yung mga militar, di medyo harsh magsalita yan. Ganun yun eh. Ang problema sa China, binabanatan talaga si Tariela. Tinatag nila kahit noon pa. Hindi sila makapalag eh. At ang pinakamasakit dito, kalaban ni Tariela, yung kapwa niya Pilipino, mga senador at mga DDS. Di ba? Di ba, Sir Jun Kabinbin? Ganun lang yung punto, simpleng-simple. Di ba, simpleng-simple? Gandang gabi, Sir Kulex, medyo ayos na ako. Ituloy na natin ang schedule natin, tuloy ang pagpaparami. Salamat, Sir Jun Kabinbin. Magkikita tayo dyan sa San Jose, Batangas pa, Sir Jun Kabinbin. Paano daw gawin? Sabi ni Linda Lapeceros, gawin, diigit natin yung ating karapatan through diplomatic channel, pagpapalakas ng ating alyansa, multilateral na mga usapan. Yun naman yung sinasabi nila, Justice Carpio dyan sa problema sa China Gusto talaga natin ng mapayapang resolusyon. Yung bang ginagawa ng China ay mapayapa? Hindi. Nang bobomba ng water cannon di ba? Si Yabi nanonood, salamat. Kaya tayo, binabanatan natin itong mga hudas na senador, di ba? Bato, Bongo, Robin Padilla, si Amy Marcos. Sino pa ba? Si Pia Cayetano, si Alan Cayetano, si Marcoleta. Mga hindi po yan pumirma sa resolusyon ng Senado. At ang matindi pa, pinagtatanggol po nila. Lalo si Robin Padilla, saksakan ng bobo, sana daw bumili lang tayo ng water cannon. Napaka-bobo talaga. Sus. Samantalang dapat itong mga senador ay pinipressure nila yung China. Senador sila i-pressure ang China na sumunod sa international law. Batas naman yun di ba, Gilbert Cerbolles Casono, ang sipon mo, punasan mo. Bobo itong isang uhugi na to, di ba? Isang rin to, aso ng China itong DDS na ito. Mas gusto nila na kalabanin si Tariela. Samantalang pinag-uusapan dito, West Philippine Sea. Alam nyo naman yung ginagawa ng China. Panalo na tayo sa kaso dyan. Di dapat sasabihin ng mga senador,
Sa China, igalang nyo yung batas, international law, na panalunan ng Pilipinas, korte, hukuman, arbitral ruling, sa paggamit ng batas, nanalo ang Pilipinas. Oh, di ba yun ang dapat? Hindi digmaan, panalo ang Pilipinas eh. Ngayon, yung bahagi na sa tingin yung inyo, di inyo, di ba? Meron din claim dyan ng Malaysia, meron din claim dyan ng Brunei, ang Indonesia, yung Vietnam, meron din kiniklaim sila dyan sa kabuuan ng South China Sea eh. Oh, pero wina-water cannon ba tayo? Di ba hindi naman? Oh, China lang naman ang magulo eh. May claim din naman dyan ng Taiwan, ang Brunei, ang Malaysia, ang Vietnam. Meron din silang claim. Meron din tayong claim. Lahat tayo nagki-claim. Ang China may claim. Pero sino lang ba yung barumbado dyan sa ating mga kapitbahay? China ang barumbado. O, mga DDS, yun ang intindihin ninyo. Paano susolusyonan yan? Di batas. International law, may United Nations Convention on the Law of the Seas, tapos diplomatic. O, ano ginagawa ng mga Chinese dyan? Naglalagay ng mga permanent na mga struktura, di ba? Dapat, nag-uusapan pa yung lugar, yung mga ano na yan, mga features dyan, mga geographical features dyan, dapat kung as is lang yan, eh ginagawa ng China, nilalagyan ng mga permanent structure, military structure, di ba? Pinag-uusapan pa natin kung kanino. Status ko lang, sana, ibig sabihin, walang gagalaw. Freedom of navigation lang dapat yan. Yung mga naglalayag lang naman dyan, at yung mga panguhuli sana ng mga isda, humanitarian, wag lang magbombahan ng tubig. Gayaan yung mga ano dyan, mangisda dyan. Kahit ganun lang sa ganun level na habang pinag-uusapan ng mga sigalot, maging payapa. Payapa ba ginagawa ng China? Hindi. Bukod tangi. Siya nag-water cannon, kung ano-anong ginagawa, ginigipit yung mga bangka natin hanggang sa tumaob na. Diba? Ang dami na nating karanasan eh. Hindi naman yan ginagawa ng Malaysia. Hindi naman yan ginagawa ng Vietnam. Hindi naman yan ginagawa ng Brunei. China na barumbado, di ba? Di ba mga DDS, naintindihan nyo ba? Oh. Kaya ganyan si Tariela, talagang inilalaban ni Commodore J. Tariela. Tayo saludo kay sa ating mga Philippine Coast Guard, saludo tayo eh. Sa kanila, di ba? Oh, sabi ni Bongski, ulo, kita nyo tong mga alam nyo, mga aso ng China, mga naniniwala kay Robin Padilla. Dapat daw bumili ng water cannon. Ha? Ewan ko kung nabibili ang utak, ha? Ibibili ba ng utak si Robin Padilla? Ewan ko. Senador yan, dapat mas alam sana nila eh. Wala eh. Sabi ni dito, yung ginagawa sa atin, mga mangisda at Philippine Coast Guard na pag water cannon, hindi kayang gawin nila sa bansang Taiwan at Japan dahil alam ng China na papalagan sila ng bansang Taiwan at Japan. Tsaka alam naman natin, pagdating ng eleksyon, kwarta ng China gagamitin ni Sara. O, di ba? Alam natin yan. Ang manok, ang aso, hindi lang pala manok, ang aso ng China, Duterte, at kasama na dyan, yung aso din ng Duterte. O, di pare-pareho silang aso ng China. Ganyan sila Marcoleta, sila Cayetano, yang sila Bato, Bongo, Robin Padilla, si Amy Marcos. Yang siyam na yan. Napakabugok talaga, Robin. Bakit ganun pag-iisip mga yan? Alex M.D. Inocencio. Tayo po, di na nga technical ang ating vlog eh. Sinasabi natin, napakasimple lang. Lantaran tayong sinasaktan physically. Physical po yun. Yung pag-water cannon sa atin. Physical confrontation, binabastos tayo. Diplomatically, binabastos tayo. Binubuli tayo. Lahat ng pambabastos ginagawa ng China. Hanggang ba naman sa mga senador ng Pilipinas, babastusin nila. Sobra na eh. Kumbaga kaya nga tama yung ginawa ni SP Soto. Pinadeclare yung deputy spokesperson ng Chinese Embassy na persona non grata. Kung hindi pipirma dyan yung mga China senator ng mga aso, hayaan na natin. Wala tayong magagawa. Mga aso yan. Taga-tahol dyan ng China, di ba? Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ruben Gigantone de Castro. WPS ang pinag-uusapan. May engot talaga dito, Ruben, no? Itong si Bongski, no? Sinisingit yung si Tatay Dugong niya.
O, malaki na kurap ni Bongo sa e-trike, sabi ni Eladio Tiempo, di ba? O. Carolino A. Nagata, nanonood, salamat. O. Kaya yun lang po ang ating maikling comment dito. Sa totoo lang po. Wala tayong magagawa. Talagang mga Duterte senators ay mga talaga. China senators po yan. Simpleng-simple lang ang issue. Ang West Philippine Sea ay atin. Malaki ang South China Sea. Hindi lahat yan ay sinasabi ng Pilipinas na atin. In fact, ang sinasabi lang natin, yung 200 nautical miles mula sa shore ng Palawan o ng ating teritoryo, mula doon pag sumukat ka, yun yung tinatawag na exclusive economic zone. At yun po ay meron tayo dong sovereign rights. Hindi pa nga territory eh. Yung pinakatamang term is hindi sovereignty, hindi soberanya. Sovereign rights. Meron tayong sovereign rights doon. Ano po yun? Yung ating tinatawag na exclusive economic zone na pwede nating gamitin yan sa mga economic natin na economic aspect niyan, di ba? Oil exploration, kung anong pwedeng gawin mo diyan. Exclusive economic zone, EEZ. Maliit na isang bahagi lang po yan ng South China Sea, yung West Philippine Sea. The rest is meron ding claim yung ibang bansa. So, yun lang. Yung atin ay atin. Yung sa kanila, di sa kanila. Yung nag-overlap na claim, di pag-usapan. O, di pa paano pag-uusapan? Di international law, batas, hukuman, diplomatic na pag-uusap. Ganun po yan eh. Matyaga ang usapan, pero walang bulihan, walang sakitan. Ganyan ang ginagawa ng China. So, napakasimple nung maintindihan ang issue na yan. Yung China ngayon, manunumbat siya ng mga tinutulong niya. Parang kaibigan mo, no? May maliit na tinutulong, pero grabe naman magnakaw. Kaibigan ba yung ganon? Tapos nanunumbat ng mga maliit na tinulong nila sa COVID daw. Pag may kalamidad, pag may mga typhoon, nagpapadala daw. Salamat! Hindi lang naman kayo ang gumagawa niyan. Pero yung pagnanakaw nila sa ating West Philippine Sea, hindi rin yun pwede. Kaibigan ka, tapos magnanakaw ka. Walang kaibigan na magnanakaw. Di ba mga DDS? Ganun kasimple. Sabi Alex MD, galit kay Trump, tapos hingi na saklolo kay Trump. Nai-rescue raw si Digong sa dahil ibang klase talaga isip ng DDS at Greco Bellica. Di ba? Ano yan eh. Joy Mendoza, atin ito, WPS. Nilo Aki, nanonood. Christian Esteban, nanonood, no? So, maraming salamat sa inyo. Pwede rin po kayo mag-send ng stars habang kayo, malaking tulong yan. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, no? Armilios Elb, nanonood. Salamat, Armilios Elb. RG Nazareno, nanonood, no? Sino pa ba yung ating mga rito? Juliet Bautista, maraming salamat. So, Kulek Suliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog